zoster virus or herpes zoster or shingles, yung tawag po dito sa tumubo sa akin sa kanang bahagi ng aking tiyan. Diyan po siya tumubo. So ayan po ay pang 6 days na po yan siya since tumubo yung mga butoy-butoy na yan or yung parang pimples. Ewan ko butoy. Yun. Basta parang yan siya. Pang 6 days na po niyan. Ito po siya ay para po siyang chicken pox. Chicken pox. Chicken pox tuloy. Chicken pox. So, similar po siya sa chicken pox. Pag once po na nagkaroon ka po ng chicken pox before or bulutong sa Tagalog, ayun, Tagalog po nito ay bulutong. So, ayan. Sino po yung mga familiar po dyan sa bulutong, yung mga nagkaroon na ng bulutong before? Ayan, ito po yun siya. Kasi po yun, na ano lang po yun siya, yung mga virus po nun is, kumbaga, still na nasa loob po pa rin ng ating katawan. Tapos ngayon, pag once na nagkaedad na po tayo at bumaba yung ating resistensya, yung ating immune system, immune system, Bisaya manday, immune system, ayun, may chance po na ma-reactivate po siya or mabuhay itong virus po na to. So ngayon, yung tawag po sa kanya is hindi na po siya chicken pox. Yung tawag po sa kanya is herpes zoster virus. Nag-improve na po yung kanyang pangalan. Charot. So, yun po yung first na naramdaman o yung first symptoms ko nito. Una po ay nilagnat po ako. Tapos pangalawa, nagkaka-headache or sumasakit po yung ulo ko. Tapos yung aking balakang, super duper masakit po yung dito sa may kanang bahagi ng aking balakang. Papunta po dito sa may tiyan ko. Tapos tumubo po siya dito po banda sa may pusod ko, dito sa kanan bahagi ng tiyan. Para po siyang tinutusok-tusok na mahapdi, na makati, super kati po niya, na makirot. So, yung nirecommend lang po sa akin ni Doc is nagresita lang po siya sa akin ng medicine for pain. Pero hindi naman po siya 100% na talagang mawawala yung pain o yung sakit. Kasi kailangan po daw talagang danasin yung sakit or pagdaanan. Tapos wala din naman po siyang nirecommend na ilagay dito sa mga pimples, para mga pimples. Yung sabi po ni Doc ay wag ko daw po siyang hawak-hawakan at wag ko daw din po siyang lagyan ng mga cream or kung ano-ano, kasi kusa naman daw po yan siya na kumbaga madi-disappear, kumbaga mawawala. At yung kinagandahan daw po dito sa herpes zoster is hindi po siya daw nag-iiwan ng peklat or scar. So yun po yung ni Doc sa akin. As of now is pang 7 days pa lang po since lumabas yung mga parang pimples dito po sa may tagiliran ko. So yung sakit niya po is dito po sa may, simula dito sa may puson ko, papunta po dito sa gitna sa likod. Doon po yung sakit likod, tas papunta dito, pabalik sa may kalahating bahagi ng tiyan ko. Nagtaka nga po si Doc kasi lang po siya, kunti lang daw po yung nagkumpul-kumpul na nagsilabasan, kasi karamihan daw po is para siyang blister or parang sinturon, bahaba po daw dapat yun siya. Tapos marami siya sunod-sunod. Yung sa akin, isang tumpok na parang pabilog lang yung pagkaano nila. Nanong ko nga po si Doc kung may chance po ba na makahawa tong herpes zoster virus. Kasi syempre meron pong mga kasama sa bahay. Tas
may 2 anak pa ako. So nagwo-worried po ako baka mahawaan ko po sila. So sabi po ni Doc is may chance nga daw po na makahawa daw po tong herpes zoster virus. Parang the same din po siya ng bulutong, kasi yung bulutong po is nakakahawa din po yun siya. So yung first na nagka-bulutong po ako is yung mga kapatid ko nung time na yon is may bulutong po sila, and then umuwi po ako sa amin, and then yun nagka-bulutong na rin po ako noon nahawaan. So yun po, sabi po ni Doc na mas better na mag self-isolate daw po muna ako ng at least 10 days, 15 days ganyan, para just in case, lalo na may 2 bata po ako, tas laging magsusuot ng face mask. Pag mahina po kasi yung resistensya or yung immune system ng isang tao, so may chance po siya na mahawaan. So hindi ko pa nga po noon na confirm na ganito po yung mga bulutong na lumabas sa akin na herpes zoster po siya. Hindi ko pa po na-confirm noon. Magkakatabi pa po kami noon nung 2 kong anak. Araw na simula nung tumubo, tas kinabukasan, ayun, nagkakatabi-tabi pa rin po kami. Tas yung bunso ko is nagdididi pa po kasi yun siya sa akin. Bago siyang matulog, yun, nagdididi siya sa akin. So hindi naman na po siya baby kasi 4 years old na po yung bunso ko. Then yung na-confirm ko na po siya na positive nga po na herpes zoster virus nga po, itong mga pimples na lumabas sa akin. Pagka uwi ko po noon, pag uwi ko po sa bahay, tapos yun, yung anak ko pong panganay is nilagnat po yung siya. Unang pumasok po sa isip ko is yung nahawaan ko siya. Ngayon po ay pang 7 days na po since lumabas tong mga parang pimples nga. Tapos yung ginawa ko na lang po is pag natutulog kami is hiwa-hiwalay na lang po kami ng tulugan. Tinanong ko nga rin po pala about sa may pagkain, baka po mayroon mga hindi dapat kainin. So sabi naman po ni Doc is wala naman daw pong bawal na kainin. Napababa na po pala yung ating kwentuhan. So ikakat ko na lang po hanggang dito. Abangan nyo na lang po yung part 2 kasi hindi pa naman po tapos yung aking journey dito po sa sakit na herpes zoster na to. So ayun, hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At sa mga naka-relate po dyan, ayan, don't forget to comment down below. At pa-share na rin po ng ating videos para aware naman po yung iba na hindi pa po nagkakaroon ng ganito. And don't forget to follow sa mga hindi pa po naka-follow dyan, at sa YouTube, to subscribe sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan. Salamat! God bless everyone! Bye-bye!